Sa gitna naman ng mainit na usapin tungkol sa People's Initiative para sa Charter Change, napag-alaman ng Senado na matagal lang hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission ang grupong nagsusulong nito. Habang nga namumuno sa grupo, hindi rin nakalista bilang incorporator. May unang balita si Ian Cruz. Matapos ipasubbina, humarap na sa Senado si Attorney Anthony Abad. Ang nasa signature form para sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Anya, pangalan niya ang nasa form dahil alphabetical ang pagkakasulat ng mga petitioners. Pero hindi umano siya miyembro ng pirma o People's Initiative for Modernization and Reform Action at umaasiste lang pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa aspetong konstitusyonal at legal. It's just problematic to me because I actually have the transcript of Mr. Oñate's testimony during the last hearing, during which he said si Anthony Abad ay isa sa mga volunteer sa aming professional sector. Noong Nobyembre raw, nung una niyang nakapulong ang mga kasama sa pagsusulong ng People's Initiative. Disyembre naman ang makaharap nila ni Oñate at ilang kongresista si Speaker Martin Romualdez. Si Oñate ang lead convener ng grupong pirma na nagpakilala ring nasa likod ng patalastas na EDSA Puera para isulong ang charter change. Grupong 20 taon na manong hindi rehistrado sa Securities and Exchange Commission o SEC. In fact, PIRMA no longer exists as of February 10, 2004. Is that correct? Yes, Madam Chair. Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC. Ayon pa sa SEC, hindi kasama sa grupong pirma sina Oñate at Abad nang isumite ang incorporation nito. Git naman ang abogado ni Oñate, inaayos pa ang corporate registration ng pirma sa SEC pero nagsumite sila ng dokumento online. Just this February, Madam Chair. So pagkatapos lang ng hearing. Yes, Madam Chair. Multo na to. The process is, Madam Chair, Wala we nang submit... pirma, 20 anyos na. Naguguluhan lang ako, Atty. Abisada, dun sa timeline nyo eh. Nag-initiate kayo ng People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. Bago niyan, mainit na ang diskusyon ng muling hingi ng mga senador kay Oñate ang listahan ng mga donors para sa 55 million peso TV ad placement na EDSA Puera. For additional information of the committee, our contributors were also invoking their right to privacy. Ibinalik na umano niya ang mahigit 27 million pesos ng donasyong inilagak daw sa 3 bank account niya. Inusisa rin ng DSWD ukol sa mahigit 26 billion pesos sa programang AKAP na kabilang umano sa ipinapangako sa mga pumipirma sa People's Initiative. Pero hindi ito maipaliwanag ng DSWD. Madam Chair, ACAP is just as foreign to us technically as Senator Bato, as it is provided Yes, in Yusek line Di item. Mapuro, I understand. Sahot! Itaas! Sa-sa! Iatras! Ilang grupo ang nagprotesta sa harap ng Senado kasabay ng pagdinig. Itigil na raw ang pagdinig sa Chacha at sa halip ay bigyang pansin ang dagdag sahod para sa mga manggagawa. Ito ang unang balita. Ian Cruz para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.